Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kaso ni Delera vs. SSS, GR. Number 253940, October 24, 2023. Dapat bang maging kwalipikado para sa survivorship pension ang isang asawa na nagpakasal sa isang miyembro ng Social Security System, SSS, pagkatapos na ang huli ay dumanas ng kabuoang at permanenteng kapansanan? O kung ang isang probisyon ng batas sa Social Security na nagsasabing ang mga pangunahing benepisyaryo lamang sa petsa ng kapansanan, ang may karapatan na makatanggap ng buwanang pensiyon. Ito ang mga tanong na inayos ng Korte Suprema nang magdesisyon na ang isang surviving spouse o nabubuhay na asawa ay may karapatan sa isang survivorship pension ng SSS kahit na ang kasal ay kinontrata pagkatapos na ang miyembro ay may kapansanan. Ayon sa Korte Suprema, ang nabubuhay na asawa ng isang pensyonado ay pangunahing benepisyaryo na ngayon ng mga benepisyo sa Social Security, tulad ng buwanang survivorship pension, kahit na ang kanilang kasal ay ginawa pagkatapos ng petsa ng pagreretiro ng pensioner dahil sa permanenteng kabuoang kapansanan. Ang nabubuhay na asawa ay may karapatan sa SSS pension kahit na ang pag-aasawa ay kontrata pagkatapos ng kapansanan ng asawa. Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang probisyon sa Social Security Act na nag-disqualify bilang pangunahing benepisyaryo ng mga naging lehitimong asawa ng pensyonado pagkatapos lamang makaranas ng permanenteng kabuoang kapansanan ang huli. Idineklara ng Supreme Court en banc, sa pamamagitan ni Associate Justice Henry Jean Paul Inting, na walang bisa ang proviso, as of the date of disability, sa Section 13A(c) ng Republic Act No. 8282, o ang Social Security Act of 1997, Social Security Law, dahil sa pagiging salungat sa due process at equal protection clauses ng konstitusyon, dahil pinagbigyan nito ang petition for review on certiorari na inihain ni Belinda Delera. Hinamon ng petisyon ang mga desisyon ng Court of Appeals (CA) na nagpatibay sa Order of the Social Security Commission (SSC) na tinanggihan ang aplikasyon ni Belinda para sa survivorship pension kasunod ng pagkamatay ng kanyang asawang si Leonardo Delera. Noong 1980, naging baldado si Leonardo at nagsimulang tumanggap ng kanyang permanenteng total disability pension mula sa Social Security System (SSS). Nang sumunod na taon, pinakasalan ni Leonardo si Belinda, noon ay ang kanyang common law na asawa, kung kanino niya ibinahagi ang isang anak. Sina Leonardo at Belinda ay nanirahan bilang mag-asawa sa loob ng 28 taon bago siya namatay noong ika-14 ng Nobyembre taong 2009. Pagkatapos ay naghain si Belinda ng claim para sa survivorship pension sa SSS Diliman, Quezon City Branch. Ngunit ito rin ay tinanggihan alinsunod sa Section 13A(c) ng Social Security Law, na nagtatakda na sa pagkamatay ng permanenteng pensyonado ng kabuoang kapansanan, ang kanyang pangunahing mga benepisyaryo sa petsa ng kapansanan ay may karapatan na tumanggap ng buwanang pensiyon. Ayon sa SSS, hindi naging kwalipikado si Belinda bilang pangunahing benepisyaryo sa ilalim ng batas dahil naging lehitimong asawa lamang siya ni Leonardo pagkatapos ng petsa ng permanenteng kapansanan nito. Itinaas ni Belinda ang kanyang petisyon sa SSC, ngunit tinanggihan din ito. Pinagtibay din ng CA ang SSC, na nag-udyok sa kasalukuyang petisyon. Sa pag-utos sa SSS na iproseso ang claim ni Belinda para sa survivorship pension, idiniin ng Korte na ang Social Security Law ay pinagtibay alinsunod sa patakaran ng Estado upang isulong ang hustisyang panlipunan at magbigay ng proteksyon sa mga manggagawa at kanilang mga benepisyaryo laban sa mga panganib ng mga contingencies,
tulad ng kapansanan at kamatayan, na nagreresulta sa pagkawalan ng kita o pasanin sa pananalapi. Bilang isang batas sa kapakanang panlipunan, ang batas ng Social Security ay dapat na malayang bigyang kahulugan na pabor sa nilalayong benepisyaryo, dahil sa pagbibigay lamang sa batas ng isang liberal na konstruksyon na ang patakaran ng konstitusyon tungkol sa pagtataguyod ng katarungang panlipunan ay naisa sa katuparan, hawak ng korte. Ang tinalakay na probisyon ng Section 13A(c) ng Social Security Law ay nagtatadhana na upang maituring na pangunahing benepisyaryo na may karapatang tumanggap ng survivorship pension, ang aplikante ay dapat na lehitimong asawa ng pensyonado sa petsa ng kapansanan ng huli. Ang korte ay nagpasya, gayunpaman, na ang nasabing probisyon ay walang bisa dahil sa pagiging lumalabag sa Equal Protection Clause ng konstitusyon dahil ito ay nagdidiskrimina laban sa mga umaasa na asawa na nagpakasal sa mga pensyonado pagkatapos na ang huli ay maging kwalipikado para sa kanilang pensyon. Ang probisyon ay napag-alaman ng korte na arbitrary at masyadong malawak dahil itinuturing nito ang lahat ng kasal na kinentrota pagkatapos ng petsa ng kapansanan ng mga pensyonado bilang isang pakunwering, anuman ang mga pangyayari ng kaso. Habang kinikilala ang layunin ng Kongreso na pigilan ang mga huwad na kasal sa pagsasabatas ng Social Security Law, pinaniwalaan ng korte na ang pag-uuri sa ilalim ng Section 13A(c) ng mga umaasa sa asawa, sa dalawang grupo, sa pamamagitan ng kwalipikadong pariralang, mula sa petsa ng kapansanan, ay hindi makatwiran at hindi kinakailangang isang epektibong paraan upang makamit ang layunin ng patakaran ng Social Security Law. Sa kabaligtaran, ito ay lumilikha ng hindi nararapat na pagkiling at diskriminasyon laban sa mga umaasa na asawa na hindi nakipagkontrata sa kani-kanilang kasal sa kanilang mga pensyonado asawa para sa layuning makakuha ng mga benepisyo at kung hindi man ay may karapatan sa survivorship pension kung hindi para sa hindi makatwirang pag-uuri, sabi ng korte. Ganito ang kaso para kina Leonardo at Belinda, na ang kasal ay kinentrota lamang pagkatapos na magkaroon ng kapansanan si Leonardo. Napansin ng korte, gayunpaman, na ang mag-asawa ay mayroon ng anak bago ang kapansanan. Higit sa lahat, sila ay namuhay ng eksklusibo bilang mag-asawa, at ang kanilang pagsasama ay tumagal ng 28 taon bago namatay si Leonardo noong 14 ng Nobyembre taong 2009. Sa ilalim ng mga pangyayari, ang pagpapakasal ng petitioner kay Leonardo ay hindi maituturing na isang pamamaraan na ginamit niya para lamang maging kwalipikado siya para sa survivorship pension. Para sigurado, ito ay isa na pinasok ng walang anumang kamukha ng masamang pananampalataya, gaganapin ang korte. Nagpasya pa ang korte na ang Section 13A(c) ng batas ay lumalabag sa sagnay ng angkop na proseso ng konstitusyon. Sa pag-uulit ng desisyon nito noong 2004 sa GSIS, Cebu City Branch vs. Montesclaros, pinaniwalaan ng korte na ang mga benepisyo sa pagre-retiro, kabilang ang SSS pension, ay protektadong interes sa ari-arian dahil ito ay mga sapilitang kontribusyon na naging bahagi ng kabayaran ng isang tao, sa halip na isang pabuya lamang. Sa kaso ni Belinda, pinaniwalaan ng korte na ang kanyang karapatang tumanggap ng survivorship pension ay naitatag na dahil bilang asawa ng namatay na pensyonado, siya ay may karapatan sa pensyon. Kaya, ang walang seremonyang pagtanggi nito ay isang tahasang pagkumpiska ng karapatan ni Belinda bilang paglabag sa Due Process Clause pagtatapos ng korte. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.